Isang tahimik na gabi, may dalawang kotseng nagpang-abot sa kalsada. Simpleng banggaan lang sana. Bumaba ang dalawang driver para ayusin ang gusot. Yung isa, inosenteng kinukunan ng litrato, ang damage para sa insurance. Pero lingid sa kaalaman niya, ang taong nakabangga sa kanya ay hindi ordinaryong driver. Ito si Kyung Ho. Walang anu-ano habang nakatalikod ang biktima, walang awang inundayan siya ng saksak ni Kyung Ho. Paulit-ulit. Brutal. Dito natin makikilala ang psychopath na walang pinipiling biktima. Samantala, makikilala natin ang dalawang pulis na sina Tae-seok at Dong-chul. Papunta sana sila sa crime scene pero dahil sa tindi ng traffic sa Korea, usad pagong sila. Kahit nakawangwang na, deadma ang ibang motorista. Sa sobrang inis ni Tae-seok, tinanggal niya ang sirena ng kotse niya. Mainitin ang ulo ng pulis na to. Nang makakita siya ng mga gangster sa harap ng isang ilegal na pasugalan, dito niya ibinunto ng galit niya. Pinasok niya ang lugar at nag-ala one-man army. Kahit sinusuhulan siya para umalis, hindi umubra ang pera sa kanya. Nambugbog lang siya ng nambugbog. Sa kabilang banda, ipapakilala naman sa atin ang boss ng mga boss, si Dong-soo, isang respetado at kinatatakutang gangster leader na hawak ang malaking bahagi ng Korea. Habang nag-eensayo siya sa boxing, dumating ang kanang kamay niyang si Oh-sung. Ibinalita nito na nagwawala si Tae-seok sa negosyo nilang kasino. Tumigil si Dong-soo. At dito natin makikita kung gaano siya kabagsik. Yung punching bag na sinusuntok niya, may tao pala sa loob. Bugbog sarado na. Pero bago niya harapin ang pulis, tinawagan muna niya si Ho-bong, ang commander ng pulisya at boss ni Tae-seok. Alam niyo ba ang malupit? Bayad pala ni Dong-soo ang commander na to. Kaya isang tawag lang, napigilan agad si Tae-seok. Inutusan siya ng boss niya na layuan ang kasino at dumiretso na lang sa murder scene. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagdating sa lugar ng krimen, napansin ni Tae-seok ang kakaibang gasgas sa likod ng kotse ng biktima. Tinawag niya ang kasamahan niyang si Seo-jin. Ang teorya ni Tae-seok, serial killer ang may gawa nito. Pareho kasi ang pattern sa mga nakaraang patayan. Binabangga muna sa likod, tapos kapag bumaba ang biktima, dun na titirahin. Matalino si Tae-seok, pero matigas ang ulo ng mga nasa itaas. Balik tayo sa mundo ng mga gangster. Nakikipagpulong si Dong-soo sa karibal niyang si Sang-do. Mainit ang tensyon dahil tinatangkang agawin ni Sang-do ang teritoryo ni Dong-soo. Kahit bastos ang karibal, kalmado lang si Dong-soo. Pero ang bata niyang si Oh-sung hindi nakapagpigil at sinigawan si Sang-do. Dito nagpakita ng tough love si Dong-soo. Sinampal niya si Oh-sung bilang respeto sa hierarchy. Pero para ipakita na siya pa rin ang hari, binunot niya ang ngipin ng tauhan ni Sang-do na si Moon-sik gamit ang kamay lang at ang matindi, nilagay niya ang ngipin sa baso ng alak at pinainom kay Sang-do. Mensahe, yun, wag mo akong subukan. Nagkasundo sila pansamantala, peace muna. Sa presinto nagtatalo ang mga pulis. Ang konklusyon ng commander na si Ho-bong, random attack lang daw ng gangster ang nangyari. Pero giit ni Tae-seok, serial killer to dahil sa pattern ng banggaan at kutsilyong ginamit. Siyempre, hindi siya pinakinggan, kaya nagdesisyon siyang mag-imbestiga mag-isa. Gabi na nang pauwi si Dong-soo. Pinauna na niya ang mga tauhan niya dahil gusto niyang magmaneho ng solo. Isang desisyon na pagsisisihan niya. Habang nasa daan, binangga siya sa likod. Bumaba si Dong-soo. Akala niya simpleng aksidente lang. Nakita niya ang driver, si Kyung Ho, ang psychopath. Dahil gangster boss siya at marami pang pera, pinalampas na lang ni Dong-soo ang banggaan. Pinaalis niya si Kyung Ho, pero ang serial killer walang sinasanto. Nang tumalikod si Dong-soo, sinaksak siya nito. Dito nagkamali ang killer. Hindi ordinaryong tao ang binangga niya. Kahit may saksak na sa likod at balikat, lumaban si Dong-soo, isang higanting gangster laban sa tusong killer. Nagawang agawin ni Dong-soo ang patalim at nasaksak din niya si Kyung Ho. Pero dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya, nanghina si Dong-soo. Nakatakas si Kyung Ho matapos sagasaan ng gangster boss. Agaw buhay na isinugod si Dong-soo sa ospital. Matapos ang ilang oras na operasyon, himalang nabuhay ang halimaw. Habang tulog siya, ang mga tauhan niya ay nagwala na. Inatake nila ang grupo ni Sang-do dahil akala nila ito ang may kagagawan. Nang magising si Dong-soo, agad niyang sinabi kay Oh-sung na hindi si Sang-do ang tumira sa kanya.
Dumalaw naman si Tae-seok sa ospital, hindi para mangamusta, kundi para asarin ng gangster. Akalain mo yon, ang isang legendary boss, halos mapatay ng isang payat na baliw? Pero may nakuha si Tae-seok na lead. Ang gasgas sa kotse ni Dong-soo, parehong-pareho sa mga naunang biktima. Kinumpirma niya ito kay Commander Hobong. Sa wakas, naniwala na rin ang boss niya. Serial killer nga ang tumitira at random ang pagpili nito. Habang nagpapagaling si Dong-soo, nalaman niyang unti-unti nang inaagaw ni Sang-do ang mga teritoryo niya. Pero kalmado pa rin siya. May mas malaking isda siyang huhulihin. Samantala, tuloy ang paghahasik ng lagim ni Kyung-ho. Pumatay siya ng isang truck driver at ninakaw ang truck. Ang hindi niya alam, may pahinanti pa pala sa loob na natutulog. Nang magising ito, pinatay din niya agad. Sa kaguluhan, nalaglag ang kutsilyo niya sa kalsada. Desidido si Dong-soo na makaganti. Nagpa-sketch siya ng mukha ng killer at ipinakalat sa buong underworld ng Korea. Ang utos, hanapin ang gagong to. Dito na lumapit si Tae-seok kay Dong-soo, isang pulis at isang gangster. Magkaibang mundo, pero iisa ang target. Inalok ni Tae-seok ng alyansa si Dong-soo. Una, ayaw ng gangster. Gusto niyang siya mismo ang pumatay sa psychopath. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang mahanap ni Osong ang kutsilyo at ang sasakyan ni Kyung-ho na iniwan sa probinsya. May ebidensya na sila. Nagkita ang dalawa sa teritoryo ni Dong-soo. Ang kasunduan, ibibigay ni Dong-soo ang resources at manpower ng mga gangster at si Tae-seok naman ang bahala sa forensic at police info. Ang kondisyon, kung sino ang unang makahuli, siya ang masusunod sa gagawin sa killer. Pero bago sila magsimula, may niligpit muna si Dong-soo. Ginamit niya ang nakuha nilang kutsilyo ni Kyung-ho para patayin ang karibal niyang si Sang-do. 2 ibon sa isang bato. Ligtas na ang teritoryo niya at ang murder weapon ay magtuturo kay Kyung-ho bilang salarin sa pagkamatay ni Sang-do. Utak talaga. Kinabukasan, nalaman ni Tae-seok ang nangyari. Galit na galit siya at binugbog si Dong-soo. Alam niyang si Dong-soo ang pumatay kay Sang-do, pero inamin naman ito ng gangster. Hayaan mo muna akong tapusin ang laro, ani Dong-soo. Pag nahuli na natin ang psychopath, saka mo ako hulihin. Dahil sa pagkamatay ng isa pang gangster boss, nagkagulo ang media. Napilitan ng pulisya na magpadala ng special unit para imbestigahan ito, kaya lalong na-pressure si Tae-seok. Habang nasa lamay ni Sang-do, may isang misteryosong sulat na dumating. Galing kay Kyung-ho. Ibinunyag nito na si Dong-soo ang tunay na pumatay gamit ang kutsilyo niya. Matalino ang psychopath, pinag-aaway niya ang mga kalaban niya. Sumugod ang mga tauhan ni Sang-do kina Dong-soo at Tae-seok habang nag-iimbestiga sila. Pero sisiw lang sila sa dalawa. Napatay nila si Moon-sik at nilibing agad. Ngayon may lead na sila. Nahanap ni Tae-seok ang fingerprints sa sasakyan. Natuntun nila ang bahay ng asawa ng truck driver na pinatay ni Kyung-ho. Ginawa nilang pay ng lugar, nag-abang sila. Pero mas tuso si Kyung-ho. Naamoy niya ang bitag at nagkaroon ng habulan. Nakatakas na naman ang demonyo. Hindi sumuko si Tae-seok. Sa isang restaurant kung saan kumain si Kyung-ho, nakuha nila ang fingerprints nito sa bote. Ngayon kilala na nila ang mukha at pangalan ng kalaban. Pinakilos ni Dong-soo ang buong pwersa niya. Bawat kanto, bawat iskinita, may gangster na naghahanap. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagtulungan ang mga pulis at mga kriminal. Magkatabing kumakain, nagpapalitan ng impormasyon. Pero may masamang balita. May napatay na namang estudyante, si Kyung-ho. Isang batang babaeng may payong. Nakita ito ni Dong-soo sa balita at lalong nag-init ang dugo niya. Nahanap ni Osong ang pinagtataguan ni Kyung-ho. Isang motel. Sugod agad ang tropa. Pero nakaalis na pala ito. Inabangan nila ang pagbabalik ng killer. Nang dumating si Kyung-ho, naramdaman niyang may mali. Tumakas siya agad gamit ang kotse. Habulan ulit, nagkabanggaan, nagkawasakan ng sasakyan. Tumakbo si Kyung-ho sa mga iskinita. Naghiwa-hiwalay sina Dong-soo, Tae-seok at Osong. Malas lang si Osong ang nakasalubong ni Kyung-ho. Sinaksak siya ng killer. Narinig ng dalawa ang sigaw ni Osong. Hinabol ni Dong-soo si Kyung-ho hanggang sa isang nightclub. Walang takot siyang pumasok. Isa-isang kwarto ang binuksan hanggang sa makita niya ang demonyo sa banyo. Walang salita-salita. Pinugbog ni Dong-soo si Kyung-ho. Walang laban ang killer sa galit ng isang gangster boss. Halos mamatay na si Kyung-ho sa suntok.
Kinaladkad siya ni Dong-su papunta sa warehouse para tapusin na. Torture ang aabutin nito. Akmang papatayin na niya si Kyung-ho nang biglang dumating si Tae-syok. Boom! Binangga niya ng sasakyan, si Dong-su, na wala ng malay ang gangster. Pinili ni Tae-syok ang batas. Pinusasan niya si Kyung-ho. Tapos na ang alyansa. Akala natin tapos na. Pero tuso si Tae-syok. Hinuli niya rin ang mga tauhan ni Dong-su at ipinasara ang mga negosyo nito. Dahil walang matibay na ebidensya na si Kyung-ho ang pumatay dahil puro circumstantial, confident ang killer at ang abogado niya na makakalaya sila. Itinatanggi niya ang lahat. Frustrated si Tae-syok, alam niyang makakalusot ang demonyo. Sa araw ng paglilitis, ngiting aso si Kyung-ho. Pero biglang bumukas ang pinto ng korte. Dumating ang huling alas ni Tae-syok. Si Dong-su, ang tanging biktima na nabuhay. Tumestigo si Dong-su. Sa harap ng judge at ng madla, hinubad niya ang damit niya. Ipinakita ang tadtad ng pilat niyang katawan. At ang pinakamatindi, itinuro niya ang sugat ni Kyung-ho na galing sa kanya nung gabing nagpangabot sila. Ang sugat na yan, sabi ni Dong-su, ako ang nagbigay niyan dahil sa testimonya niya na sentensyahan ng kamatayan si Kyung-ho. Pero may kapalit dahil inamin din ni Dong-su ang mga krimen niya at ang pagpatay kay Sang-do, nakulong din siya. Pero parte pala yun ng plano. Bago ang hearing, nakiusap si Tae-syok kay Dong-su. Ang kapalit ng pagtestigo niya ay tutulungan siya ni Tae-syok na makulong sa iisang kulungan kung nasaan si Kyung-ho. Sa huling eksena, makikita nating naglalakad si Dong-su sa loob ng bilangguan. Hawak niya ang isang lubid. Nakangiti siya ng nakakakilabot. Sa dulo ng hallway, nakita niya si Kyung-ho. Sa unang pagkakataon, nakita natin ang takot sa mata ng psychopath.